Hello mga lods, magandang araw sa inyong lahat. Ito pala yung in-overhaul ko na na naubusan ng asyete. Yung hindi na may crank. Pinalitan, naayos ko na pala yun kaso mausok kasi hindi ko pinalitan yung piston. Piston rin lang pinalitan namin eh. Ngayon, bumili ako ng black piston saka piston ring. Yan, isang set na talaga. Titingnan natin kung uusok pa ito. Dyan, una kong inilagay yung lock ng piston pen para di mahulog paglagay ko ng piston pen. Tapos yan na. Tapos sinunod ko naman yung piston pen. Sa piston pala may naka na EXT, ibig sabihin nun exhaust. Itapat mo yan doon sa exhaust, kung saan banda yung exhaust doon mo itapat yan. Tapos yung piston pen yan, ikabit ko na. Tapos lalagyan natin yung lock para hindi hindi lalabas yung piston pen. Yun na. Tapos yan ay lagyan natin ng mga piston ring. Inuuna ko pala dyan yung oil ring. Ayan. Sa paglagay ko pala, ito yung guide ko. Dina-download ko lang ito sa gepistons.com. Yan, thank you sa gepistons.com. Yan lang sinundan ko. Dinidraw ko doon sa karton, yung maliit na karton na yan. Tapos yan, nilagay ko na yung mga piston ring. Una ko yung oil ring, tapos yung upper tsaka lower ring ng oil ring. Hindi ko anong pangalan nun, basta yun na yun. Tapos yung dalawang compression ring sa taas, yan, dalawang compression ring yan, dalawa yan. May yung sa pinaka top may parang may tawag nun, yung naka chamfer ba. Yan. Tapos yung guide, tingnan nyo na lang doon sa picture na nilagay ko. Tapos yan, nilagay ko na yung cylinder block. Dandahan lang kasi matagal, dyan ako natagalan dahil yung piston ring bumubuka kaya dandahan lang hanggang sa yun, naipasok ko na talaga. Tapos yan, binubunot ko na yung timing chain. Yung timing chain dapat tatalian para di mahulog. Mahirap na pag nahulog sa ilalim, babaklasin nyo naman ulit. Ayan, tapos konting lang, dahan-dahan lang sa pukpok ng konti. Iwasan mo lang na mapukpok yung lagayan ng gasket Tapos yun, testingan ko munang iniikot. Tapos dilagay ko sa top position yung piston. Itatap mo na yung piston para pag timing mo sa itaas, di ka na mahirapan mas maganda yung nakatap na. Tapos yun, nilagay ko na yung mga dowels. Dahan-dahan lang sa paglagay ng dowels, baka mayupi. Tapos binunot ko yung isa dahil nandun sa cylinder head. Ganun lang din, dahan-dahan lang sa pagbunot at saka sa pag lalagay, baka mayupi yan, di na mapasok yung cylinder head nyo. Yan, kunting pukpok lang. Tapos yung cylinder head gasket, yan, linis-linis konti para walang buhangin o kahit na pwedeng kasi baka sisingaw baka may maipit na kahit anong bagay, sisingaw yan at yan yung mag-cause na hindi siya andar, walang compression, naglo-lose compression siya. Ayan, tinatalian ko pala yung yung timing chain para di ka mahirapan pag papasok nung cylinder head. Ganun din paglagay ng cylinder head, tandahan lang na yung dowel tamang-tama doon sa butas siya. Tapos yugyugin ng konti, pokpok ng mahina lang na pokpok. Pag medyo tingin mo pumapasok na, ayun, pwede mo nang pokpokin ng medyo malakas. Dahan-dahan lang din, baka mabasag yung mga yan lang. Pagkatapos noon, yan, lagay mo na yung mga bolts,
pinaka main bolts niya. Ibang tawag ng mga bolt, nakalimutan ko eh. Basta yung apat na main bolts niya, yung mahaba, stud bolt ba o parang gano'n yung stud bolt. Yan, lagay mo na yan. Sa paghigpit pala niyan, dapat kabilaan, saka dahan-dahan, kabilaan. Pakunti-kunti lang na ikot. Para para yung paghigpit niya ay gradual tsaka balance. Kaya kunyari, nag-lower left ka, tapos upper right naman. Tapos lower right, tapos upper left naman. Ganun lang pag naghihigpit ng stud bolt. Yan. Higpitan ko na yata yan. So ilagay ko na yung cam gear. Yan cam gear na yan. Yan yung nagano doon sa timing chain. But see to it na yung cam mo nakaposisyon sa yung idle, tawag niya, idle ba yun? Para pag timing mo, ayos na. Malaman mo naman yan kasi gagalaw yung dalawang tappet valve mo pagka nasa posisyon siya, tamang posisyon. Tapos yan, posisyon mo na rin yung timing gear. May dot yan sa itaas Tapos may tama yung timing gear. Kaya itapat mo yon. Ayan, tapos higpitan mo. Tapos nilagay ko na rin dyan yung pang push ng kumbaga tightener nung timing chain. Nakalimutan ko rin yung pangalan. Kasi dyan hindi kasi ako mekaniko, nag-DIY lang ako rito. Pang content ba. Yan. Tapos pag nahigpitan mo yan, double check mo lang na mahigpit na. Yan, double check ko lang kung mahigpit na. Diyan pa, iniikot ko pala ng isa. Baka kulang ng isang ikot pala yan nailagay ko. Kaya yon, niluwagan ko ulit yung timing chain na tightener. Tapos yan, inano ko ulit, pinaikot ko ng isang bisis para tatama talaga doon sa pinaka-timing niya. Tapos yan, pwede natin higpitan yan. Yan, hinihigpitan ko ulit yung yung stud bolt na yung pinaka main bolts. Ayan, tingnan mo. Kabilaan yung paghigpit ko. Ayan Tapos yan, double check mo na lang lahat na nahigpitan na ba. Yan, hinihigpitan ko na rin yung tightener. So, check ko kung may compression. Pagka naano mo na may compression, ibig sabihin ayos na yon. Tapos yan, check ko yung valve tappet clearance. Tapos yan, nilagay ko na yung takpan ko na yung mga butas. Saka nilagay ko na yung timing gear cover. Linis lang ng konti para hindi magli-leak. Ayan, double check ko pa yung pagkahigpit ng, kasi dati may isang pagkakataon na maluwag lang yan hindi ko nahigpitan ang nangyari, nahulog, tapos naipit doon sa timing chain, yun, puto lang timing chain. Kaya dapat double check mo talaga. So pagkatapos yan, lagay na natin yung timing gear cover. Ayan. Oops, yan. Mayroon palang dalawang bolt sa ibaba na hindi ko nilagay. Kaya yan, lagyan natin. Kaya kung minsan dapat talaga may tayo, nagdo-double check tayo. So yan na, okay na. So pwede na tayo mag-proceed doon sa paglagay ng cover. Ayan. Yan yung assistant ko, yung lumapit sa akin. Matindi yun. Hindi lang assistant, manager ko yun manager pala. Yan, konting higpit. Tapos lagyan na natin yung mga valve tappet cover.
Bag tapit cover ba yan? Oh, yun na yun. Basta yun na yun. Ayan yung manager ko, oh. Yun, oh. Oo, nangunguha ng santol yata. Ayan, nagpit na. O, di ayos na. Ano na natin to. Pwede na natin tong... Ay, ito pala, may ano pa pala. Yung lining ng ano, oil lining yan eh. May pipeline na metal pipe yan eh. Oil pipeline papunta. Yan yung nagsusupply ng oil dun sa cam niya eh. Kasi makita nyo yung cam nasa itaas eh. Kaya medyo mahirapan makataas yung oil. Kaya yan, may pipeline na yan. Yan yung nagsusupply ng oil doon. Galing yan doon sa oil pump sa ibaba. Papunta doon sa itaas. Papunta rin dito sa likuran. Yan, hinihigpitan ko na. Sa paghigpit mo dyan, ano lang, baka malustrade eh. Wala kasi tayong ano, mas maganda dyan kung mayroon kang yung torque wrench. Oo, tapos dapat alam mo kung ilang newton meter yung kailangan mo na i-apply na force. So yan, kabit na natin. Dyan, lalagay na natin yung mga bolts, cover, bracket pala. Yung mga bracket saka support nya. Lalagay na natin. Tapos yung mga grounding, ayan, hipitan mo ng maayos yung mga supports. Ano? Yung grounding. Huwag mong kalimutan yung mga wire na binunot mo, ikabit mo na lahat. Tapos yung carburetor. Lagyan mo na yung carburetor kasama yung ano niya, yung air cleaner box. Nalinisan ko na pala yung carburetor dyan, ano. Binaklas ko lahat yan, nililinisan ko rin. Hindi ko lang naipakita. Tapos yan, yung pinakahuli, yung ano yung parang diaphragm yan, ipapunta sa, parang may return siya eh. Hindi ko alam kung ano talaga purpose niyan. Pero kinabit ko na lang kung anong posisyon niya dati. Ganun din. Tapos yung tambutso. Ngayon. Pagka ano dito, naikabit mo na lahat. Pwede na ang mai-testing to. 'Di ba? So, yan yung putol lang kasi tambutso nito eh. Yan na lang yung ano, natira. Kaya nilagay ko na rin. Tapos yung ano dun sa likod. Kaya dyan, titestingan natin, ano. Ayun, bandar na. Ayos. So yun lang mga lods. Sana nag-enjoy kayo sa panonood, ano. Thank you sa papanood.